Bayan mo, viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasama ng ating pamimintuho sa ating Poong Jesus Nazareno, ginugunita rin natin ngayon si Santa Rosa de Lima, Dalaga. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin, ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang spirito ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon." Ito ang ipinasasabi niya, "Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko. Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi
sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibagon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaltas sa tulong ng poon sa sariling bayan. Sila ay tinipot, pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masihan. Ang nangagugutom ay pawang pinusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot
si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Pero ang pinakamagandang event na minsan pinapanood ko at hinihintay ko kapag ay yung skiing. Yun po bang nagpapadulas ng napakalayo at napakatagal. May napansin ba kayo sa mga players ng skiing? Meron silang hawak na dalawang metal ata yon na matigas na kanilang pinang sasangga dun sa yelo para sila'y makausad. Bakit ko sinasabi sa inyo? Kasi pangbalanse nila yon. Pangbalanse nila para sila ay makausad at sila ay makaslide doon sa yelo. Sa atin pong pagiging Kristiyano, para tayo ay makaslide o makausad sa ating paglalakbay, sa ating pagiging Kristiyano, kailangan natin ng dalawang balanse. Kailangan meron tayo sa kanan, meron tayo sa kaliwa. Siguro parang kayaking. Alam niyo yung ginagamit na boat doon sa kayaking, wala siyang, ano ba tawag po doon? Basta wala siyang yung sa gilid para bumalanse. Ang pambalanse nila yung paddle na magkabila, yung dila, 1, 2, 1, 2, kanan, kaliwa, para makabalanse. Tayo hindi makakabalanse kapag wala tayong dalawang pundasyon na ginagamit at titingnan bilang gabay sa pagiging Kristiyano. Ito ay ang dalawang pinakamahalagang utos na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Itong dalawang utos na ito na pinakamahalaga ay summary ng 10 utos na ibinigay ni Moses. Na ang una hanggang 3 utos ay patungkol sa Diyos at ang 7 hanggang 10 utos ay patungkol sa kapwa mo. Nangangahulugang sa dalawang pangbalanseng iyan para maunawaan natin ang tunay na katuruan at tayo ay makasunod sa Diyos, kailangan natin ng dalawang ito. Na kung inyong titingnan ang salitang pagmamahal, ang salitang pag-ibig, ang salitang ibigin mo ay abstract word. Ibig sabihin ng abstract, hindi mo siya mahahawakan. Maiisip mo lang, masasabi mo lang, pero hindi mo mahahawakan. Ito ay nagiging konkreto, ang pag-ibig, pagmamahal ay nagiging konkreto kung ito ay dinadala sa gawa. Kaya nang sabihin ni Jesus, ang pag-ibig na ito na dalawang pinakamalaking pag-ibig na dapat maunawaan ng tao, siya mismo, He concretizes the love ng Diyos sa ating lahat. Dahil kung hindi natin kayang dalhin ang pag-ibig na ito sa isang sitwasyon o sa kapwa-tao, para lang tayong mga kalansay. Wala tayong laman, wala tayong litid. Kung ang pagmamahal ay nanggagaling lamang
sa salita at wala sa gawa, tayo'y walang pagkakaiba sa mga kalansay na narinig natin sa unang pagbasa. Kaya nga binigyan ng Diyos ng laman, binigyan ni Jesus ng laman ang pag-ibig na ito upang tayo ay makasunod sa dalawang pinakamahalagang pag-ibig na dapat nararanasan ng tao. Nakita ninyo yung movement ng Ebanghelyo. Nabalitaan ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Kaya sabi nila, kami naman, titingnan namin kung gaano katalino ang taong ito. Kaya may isang nagmagaling at nagtanong kay Jesus, Guro, hindi siya tinawag na guro para galangin. Parang tinawag siyang guro as a sarcasm. Parang nang-aasar. Parang niloloko si Jesus. Guro. Siguro pag sabi niya ng guro, sabay talikod at sabay ngise. Ganun yung mga taong sarcastic. Yun bang akala mo tama at totoo ang sinasabi? Pero ang ginagawa nila ay upang subukin ang kakayahan ni Jesus kung ano ang tunay na kahulugan ng kautusan. Sapagkat sa mga Pariseo, ang kautusan ay ini-implement lang nila, pero wala itong laman, wala itong puso. Dapat lamang silang sumunod, yung mga taong pinasusunod nila ay dapat lamang sumunod dahil ito ang kanilang sinasabi. Ganon ang tingin ng Pariseo sa kanilang sarili. Matataas, as in sila lang ang may kaalaman sa mundo. Sila lang ang may kaalaman ng batas. Pero si Jesus, sinabi sa kanila at ginawa ni Jesus kung ano ang kaniyang sinasabi. Ito ang dalawang bagay na dapat natin laging susundan. Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nakikita at naisasalarawan sa pagmamahal sa kapwa. Because loving God can only be concretized in loving our neighbor. Walang kwenta ang pagmamahal sa Diyos kung walang pagmamahal sa kapwa. Kaya nga minsan yung simple reminders ay paraan ng pagsasabi ng pagmamahal sa iba. Simple, pero minsan yung ibang walang pagmamahal nasasaktan. Bakit kaya? Yung mga simple reminders, paalaala, pero nasasaktan dahil hindi sila bukas sa pagtanggap ng pagmamahal ng iba. Kaya nga nagkakaroon lamang ng kwenta, nagkakaroon lamang ng laman, nagkakaroon lamang ng litid ang isang pagmamahal kung ito ay naiibahagi sa tunay na gawa ng bawat Kristiyano. Katulad po ngayon, parang natatakot tayo doon sa bagong virus. Ano ba yon? Mpox. Monkeypox. Di ba? Pinapaalalahanan tayo na mag-ingat. Ito ay paraan ng pagmamahal. Paano ba mag-iingat sa monkeypox? Huwag daw po kayong makikitulog o matutulog dun sa ibang bahay na ginamit na yung mga bedding. Kasi doon po yung kumakapit yung virus. Kaya huwag kayong makikitulog sa iba. Yung mga tatay, umuwi kayo sa inyong mga bahay at doon kayo matulog. Yun daw pong taong infected ng Mpox ay kapag nadikit yung balat doon sa katabi ninyo, ayan, tinakot ko na kayo, no? Baka matakot kayo sa katabi nyo.
ay pwedeng mahawa ng balat sa balat. Kaya iwasan din niyo yung masyadong siksikan. Kaya wag po kayong magagalit sa ating mga volunteers. Kapag pinagbabawalan kayo na puno na po, hindi na po pwedeng pumasok. Ito po ay isang paalaala sa lahat. Paalaala na kahit sa maliit na bagay, ito ay nakikita at nararamdaman ng may pagmamahal. Sa isang maliit na bagay, kapag palagi nating ginagamit at palagi nating ginagawa, ito ay nagbubunga ng mas malaking bagay na tinatawag na concern out of love. Kaya natin sinasabi, kaya tayo nagko-correct, kaya tayo nagre-remind dahil mahal natin ang mga kapwa natin, lalo na sa ating kasambahay. Sa atin pong pamilya, manatili tayong nag-iingat dahil sa pag-iingat, naroroon ang opportunity na maibahagi mo sa iba ang pagmamahal na meron ka. Huwag po kayong matakot. Mag-iingat lang po tayo sa lahat ng ating gagawin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturoang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyong aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayong lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Padalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpaging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pundasyon ng ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.